Hi everyone, I'm Micaela Joy Differ and I am from 2.7 BSIT. So ang pag-uusapan natin ngayon is ang kalagayan ng sistema ng hustisya sa Pilipinas. Guys, so alam niyo ba na maraming tao sa Pilipinas ang nakakulong pa rin kahit hindi pa napapatunayan na may kasalanan sila? At totoo ito, kaya pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa sistema ng hustisya sa ating bansa. So, ang mga pag-uusapan natin is yung mga issue na hinaharap ng hustisya sa Pilipinas. Bakit maraming kaso ang natatagalan? At paano nakaka-apekto to sa mga tao, lalo na sa mga may hirap? Anong magagawa natin bilang mamayanan? So, gawin natin simple at malinaw ang usapan. So, the first problem is mabagal ang proseso. Maraming mga umaabot ng ilang taon na kaso bago ma-resolve. Isipin nyo, may mga taong nakakulong na ng maraming taon kahit wala pa silang hatol kung guilty ba sila or hindi. So, ang second na problema na nakita ko is ang hustisya ay mas madali para sa mga may pera. Kung mayaman ka, kaya mong magbayad ng magaling na abogado. Pero kung mahirap ka, mahirapan ka makahanap ng tamang tulong. Kaya madalas ang may hirap ang naagrabyado. Pangatlo, ang hustisya ay mas pabor sa mga mayaman. Why? Kasi kung may pera ka, kaya mong kumuha ng magaling na abogado at mas mabilis mong natutugunan ang mga pangangailangan mo sa kaso. Pero kung mahirap ka, public attorney ang asahan mo na kahit magaling nga, sobrang dami naman nilang hawak na kaso. Kaya sinong mas mabilis makakuha ng hustisya? Syempre yung may pera. Pang-apat, ang problema sa korupsyon. Hindi natin matatanggi na may mga ulat ng lagayan or panunuhol sa sistema ng hustisya. Ang nakakalungkot, ang mga may kakayahan ng maglagay ay madalas nakakaiwas sa parusa, habang ang mga walang kaya ay naiipit sa sistema. Hindi pa parang doble ang parusa sa mga mahirap? Pero hindi naman lahat puro problema, may magaganda ring ginagawa. Halimbawa, ang paggamit ng e-courts, sa pamamagitan nito, nagiging digital ang ilang proseso sa korte, kaya nababawasan ng pila at naaayos ang schedule ng mga hearing. Meron din mga hakbang tulad ng plea bargaining sa drug cases, kung saan ang maliliit na kaso ay inaayos agad para mabawasan ang load sa korte. May mga grupo rin na tumutulong sa mga walang kakayahan ng magbayad ng abogado tulad ng Public Attorneys of Office o PAO, ang mga non-government organization tulad ng FLOG. Pero kahit may mga ganitong solusyon, hindi ito sapat. Kailangan pa rin ng mas malawak na pagbabago. Isa pang magandang balita, marami ng kabataan at organisasyon ang nagtutulungan para magbigay ng legal na edukasyon sa mga tao. Ang simpleng pagbigay ng impormasyon tungkol sa karapatan natin ay napakalaking tulong na. Kaya huwag natin kalimutan na suportahan ang mga ganitong plataforma. Anong magagawa natin bilang mga mamayanan? Una, alamin natin ang mga karapatan. Napakadaling mag-research ngayon gamit ang internet. Kapag alam natin ang mga karapatan natin, mas malakas tayong lumaban kung tayo ay naagrabyado. Pangalawa, suportahan natin ang mga organisasyong nagbibigay ng libreng legal na tulong. Kung may kilala kayo na nangangailangan na abogado pero walang pambayad, tulungan natin silang mahanap ng tamang impormasyon. Sa simpleng pagbabahagi ng impormasyon sa social media, nakakatulong na tayo sa iba. Pero hindi naman basta post lang tayo ng post. Ika nga nila, think before you click. Pangatlo, and I think this is the most important part for me, bumoto kayo ng tama. Guys, you need to make sure that you are voting the right person, not just because they are famous. Yung mga tao na pinipili natin sa pwesto ay may malaking papel sa pagpapabuti ng hustisya sa bansa. Kilalanin natin ang kanilang plataforma, lalo na sa issue ng hustisya at karapatang pangtao. Panghuli is magsalita tayo laban sa mali. Kapag may nakita tayong hindi makatarungan, huwag tayong matakot magsalita. Sama-sama tayong kumilos para sa pagbabago. Tandaan, maliit man ang hakbang, malaki ang matutulong kapag tayong lahat ay nagtutulungan. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video ko. At huwag kakalimutan, ang hustisya ay para sa lahat, mayaman ka man or mahirap. Bye!